Okay guys, dadaan kami dito ng shortcut Riverbanks. Wala po kami biyahe kasi bunutan. So, nagparaya na lang ang aking driver, puting driver. Bunutan po kasi ngayon ang delivery, so kawawa naman din yung iba, walang delivery. So, uwi na kami sa bahay, pahinga ng maaga. Siyempre, maglaban ng na susuotin para sa susunod na araw. So, God bless, ingat sa biyahe sa mga kasamahan namin. Ito po yun, Riverbanks. Ayun o, SM po yun o. SM! Diba, SM? Saan ka punta? To the moon, road trips, brum, skirt, zoom. Ito Riverbanks. Going home na po tayo. So mukhang po yata magkakaroon ng rainy days, mukhang ulan. So masarap maligo sa ulan. So hindi na pala ako abot ng Marikina. Marikina to, pero hindi na ako abot dito nga pala may dati itong bakit. kaya po sa mga hindi pa nakakala ng mga shortcut, ito po, isa po to sa mga shortcut. Riverbanks going to Marikina, no? Ayan na po. The bridges. Okay po, Si Kong Bunyeta. kaya po, dredging po, Marikina Bridge. Kaya po, yung ating puting congressman, representative si Congressman Bonifacio Busita. Ayan po. Sa mga driver. Basta hindi abusadong driver kasi si Congressman patas yan, patas. Tama, kapi-kapi tayo. Di Pag ka tama, iiwanan. pag tama, kakapyan natin. Siyempre. Pag mali, siyempre, pagsasabihan na. Para malaman niya yung tama. Marikina Doctors. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel the nice and beautiful and new. These times you may
So, I hope our governments no, makaroon ng programa no, na lahat ng mga na pariwara no, na mga palaboy sa Lansana no, sana matulungan no, magkaroon ng programa, tulungan nilang ano maka bangon muli no. Yung iba kasi dyan medyo siguro nagkaroon na siguro, unang ano dyan reason is yung nalipasan ng gutom ganun, or walang makain, kaya medyo. Pangalawa is siguro family problem. Pangatlo is yung drugs no, ano sabi, or yung pangapat naman ay talagang merong psychology problem, mentally problem. Pero sana tulungan ng ating government yung mga palaboy na willing naman. Meron kasi dyan iba palaboy na wala na kasi matirahan no, kaya naging palaboy no, willing na magkaroon ng chance na makabangon ulit, kaya nga lang dahil sa hirap ng buhay at mga bilihin na mamahalin no, yung gusto magtrabaho walang gamit no, wala siyang hindi niya alam kung saan siya maliligo, saan siya kakain kung sakali magkatrabaho. Kaya dapat na rin yan mga free meal o kaya free may free na na lugar na pwede maligo no, beach. And then medyo matraffic lang po tayo ngayon dito. So tayo naman bilang isang law abiding citizen ay nananawagan sa ating government naway magkaroon sila ng programang makakatulong sa buong Pilipinas no, sa mga nagiging palaboy na willing naman na maka-recover no, willing na matulungan. Willing naman sa kung hindi naman natin sila dapat pabayaan kasi mga kapwa rin natin yung tao, mga kapwa Pilipino. And kung meron naman tayong kakayahang tumulong, so tumulong tayo no, kung hindi man financial or either sa pagkain, and then understanding na lang din no, medyo maunawaan tayo kahit yan kasi kahit sabi mong marumi tingnan dahil nga wala ay huwag tayo matakot sa mga yan. Meron nga dyan sobrang linis, mga nakabarong, naka-Amerikana, mga politician no, mga kurakot sa gobyerno. Iunahin na natin dyan sa Congress no, mga opportunistang kongresista no, mga malalaking mga nakakurakot dyan sa kaban ng bayan. Yung iilan natin dyan mga senator, mga kurakot dyan, lalo na yung ating mga congressman. May mga project yan, may mga palusot, kahit di nila sabihin yan, alam yan ng taong bayan. Tulad ngayon, namumulitika sila ngayon, pinupolitika nila ang ating butihing Vice President Sara Duterte no, na trabaho naman ang ginagawa. So tinitira nila ang ating former President Rodrigo Roa Duterte na maganda naman para sa sa mamayang Pilipino yung kanyang performance no? Simula at hanggang natapos ang kanyang panunukulan ay malaki ang performance rate ng ating mahal na Pangulo. So yung mga project na build project, marami siya ngayon. Kahit hindi man na ipagpatuloy yung war on drugs, para sa akin
saludo pa rin at kahit paano yung mga addict o yung mga ano, mga drug syndicate, mga drug lord ay natakot nagsialisan. Kaya lang sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, sa ating President Bongbong Marcos, sa kanyang administration ngayon, ay mukhang nagsibalikan ulit, no? Ang ating mga ano. Kaya nakapagtataka kasi na ngayon parang against sila sa war on drugs. Totoo kaya yung kasabihan na kung ano ang iyong ginagawa ay siya rin yung kinakatakutan. Kung ano ang iyong maling ginagawa ay siya rin yung kinakatakutan. So kasi may issue ngayon sa ating PBBM administration, na involved sila sa cocaine, no? Cocaine, hindi na natin sabihin pulveron issues. Mahirap kasi na magkaroon tayo ng leader na gumagamit ng drugs. So paano pa natin masusugpo ang droga kung ating mismong executive branch ay gumagamit ng drugs? So, diba? O baka pati na rin ang ating legislative branch dyan sa Congress at sa Senado. Kaya tumututol sila sa batas, sa House Resolution Bill ni Congressman Polong Duterte, sa kanyang House Resolution Bill na 10744 na magkaroon ng mandatory every 6 months sa mga tatakbo ng mga politician, no? Bilang mamayang Pilipino ay pabor na pabor ako dyan. Ewan ko lang sa mga ating mga politician, meron siguro ilan dyan pabor syempre, pero mas marami dyan ang tututol kasi tatamaan sila eh, lalo na sa air pollution, no? Paano, so dapat po suportahan natin palagi ang mga mabubuting government employee na gumagawa ng tama. Ika nga ng ating butihing President Bongbong Marcos na labanan natin ang masama. Yung sa kanyang speech, no? Sa SONA, sinabi niya, labanan ang mali, labanan ang masama, ipagtanggol ang tama. Pero in realidad, ano ba nangyayari? Pinagtatanggol ba yung tama? Parang hindi. Pinagtatakpan yung mali. So ngayon naman magkakaroon naman tayo ng another Congress and Senate hearing about sa ating proposal budget para sa 2025. Ngayon pa lang ginigipit na nila si Vice President Sara Duterte sa kanyang national budget, no? Tinanggalan na nga siya ng confidential fund na mga opportunistang House of Representatives, mga congressman at mga buti nilang sa Senado, wala lang hiring-hiring pa, ginib up na niya ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund para sana sa kanyang trabaho sa DepEd bilang DepEd Secretary, no? Tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan all around the world, no? Na iboto natin yung mga politikong may malasakit talaga sa ating bayan. Sa ngayon kasi dumarami na yung mga makakapala mukha dahil wala na si Duterte, makapala na ng mukha ngayon, lalo na si Tambalos ang ngayon sa Congress. Why can't you hold me in the street? Why can't I touch you in the dance floor? I wish I could be like that. I wish I could be like that, 'cause I'm yours.
Ngayon medyo hindi tayo na ano, no? Medyo may storage tayo kasi na-delete na natin yung ibang ano, ibang video. Ayan, ayan medyo mahaba. Hindi siya na ano, hindi siya na ano. Kaya lang, hindi siya ano, hindi siya live. Mayroon palang shortcut dito. Ngayon ko lang nalaman to. Diba? So, yung pagsasama natin bilang painante, no? Meron din tayong nakukuha ng idea, no? Lalo sa mga daan, sa mga shortcut. Sa mga lugar na hindi natin napupuntahan na natin, no? May trabaho ka na, nagkapera ka pa, nakapagala ka pa. Saan ka pa? Dito na mi. Papaiwan sa smoke, yung mayo. Saan labas ng pre yung diretso? Yung pa rin sa may July, eh may smoke din doon minsan eh. Ah, sa may tulay pa rin yun? Oo, yung sa may ilaw, yung sabi sa'yo, yung sa ano. Tingnan mo nga kung may nakano. Ah. Paypayin may ilaw, tama ng ilaw. Siyempre, pagka kung ka dumaan at nabulaga ka na, nakakaliwa ka na, hindi ka pwede mag-U-turn. Pwede ka mag-U-turn, pero pahuhuli ka doon sa mga billboard. Ah. Pahuhuli ka, iiwan ka, pahuhuli. Doon ako na para nung una. Yun, puti yan, dala ko yung puti. Yung luma, dala ko. Yun, dinara doon. Diba guys? Eh, ayaw kasi dumaan yung ano, yung pay natin. Yung pay natin, medyo tumagal na rin. Oo. Sabi niya, dito ko gusto dumaan eh, dito ko. Kasi magkakait na ako. Ba't? Diyan pa tayo, layo na yan. Dito kami dumadaan. So, sige, pinagbigyan ko. Sabi ko, may smoke dyan eh. Wala naman. Sabi niya, sakto. Yun ako, malawa. Oo. Diba, naniwala ka na sa akin. Oh. Hindi, dapat siya mo. Sige, pag nahuli ako ng smoke, ikaw magbabayad ah. Sabi niya yun, nahimik siya eh. Oo. Paano yan? Yun. Kaya, bayaran mo. Wala, sinagot naman ang kumpanya yung kaso nakakapala ako eh. Nakakonto ko boss eh. Nakakonto mo sa Pasig eh, punta ka Pasig oh. Duwala ka na. Akala niya siguro, sa tagal niya, alam niya na kabisado niya ng mga pistones mo. Eh, dapat siya mo. Sige, pag walang smoke, ilibre kitang tanghalian. Pag may smoke, ilibre mo ang tanghalian. Oo, ayun na lang, hindi na pera-pera, pagkain na lang, usapan. Ano? Nahuli ako eh. Ano, bayag ka? Ayun ba? Lalayo nga dito, pero hindi ako maabala, hindi ako dedicated. Pag walang smoke, at dumatay dyan, ilibre kitang tanghalian. Pamakin yun, yung nakaupo sa kubo kapon, pamakin niya yun, yung adik. Ah. Yung addict sa'yo? So, buy natin na yun. Eh, sa dami niya kasi sinama ng driver, eh, siyempre, iba-iba ang diskarte ng driver. Oo. Saka iba-iba yung alam ng driver. Na daan. Eh, ang hirap kaya magtubo sa Pasig. Sa saka pinapawagod ka. Punta ka sa Sigablo, at bayaran mo muna yun doon, at pila ka na naman. Mabuti ka mag-atong. Paginhawaan State Barangay Manggahan. Ah, dito pa rin yung labas natin. Sa ano pa rin? Karangalan. Karangalan pa rin. Ito, Pasig pa to. So, kada kayo masalo sa ano, Felix sabi niya, kayo tatanong.
substation na, police station na. Substation na, mangga, substation. Pero may lalabas pa rin yung malayo sa Biyernes. Merkulis pa lang yun, di ba? Oo. Hindi, Martes. Merkulis pala, Merkulis. May pasok ka pala Lunes. Si ano pala, si tatay pala eh. Tama, nagpasalamat pa si tatay. Marunong. Marunong na driver, mga professional. Medyo ma-traffic guys kasi labasan ng mga estudyante ngayon eh. Yung mga kabataan natin, mga estudyante natin. Sa Arienda, wala pa rin pasok. Wala pa rin pasok. Ang Arienda po ay walang pasok pa ngayon kasi dahil sa sa smog. Wala namang smog na bumabagsak. Ayun lang. Walang smog na bumagsak, no? Pero buti na rin 'yon para para makapahinga naman yung mga kabataan. Kaya tuwa-tuwa ako, cellphone. Guard. I guess I agree. Matrapik po yan. Lalabas na tayo ng Pasig. Nandito na tayo sa Cainta. Palabas na tayo ng Pasig. Dito tayo sa Karangalan. Sa may malapit sa may Jollibee and McDo. Yan ang McDo. Kita niyo po yung McDo. Yan ang McDo ko. Diba McDo? Sobrang dami ng mga estudyante plus ng mga estudyante natin, mga kabataan. Kaya pa ayun, sa gilid doon, naghihintay na muna. Naghihintay. Masasakyan. This time you make it better since I ever did go. Nakaligtas tayo sa traffic na
editing natin video, medyo ano na to, mataas na. Nasa ano na to, 30 minutes na. Almost 30 minutes.